lamang, O Diyos, ang umibig sa tulad kong makasalanan. Tanging ikaw lamang, O Diyos, ang umibig sa tulad kong makasalanan. Sa presensya ng Diyos, naroon ang kalakasan ng bawat isa. Sa presensya ng Diyos, naroon ang kalakasan ng bawat isa. Lumapit tayo sa Kanya, pagkat Siya lamang ang ating buhay, walang iba malalapitan. Tanging ikaw lamang, O Diyos, ang umibig sa tulad kong makasalanan. Tanging ikaw lamang, O Diyos, ang umibig sa tulad kong makasalanan. Tanging ikaw lamang, O Diyos, ang umibig sa tulad kong makasalanan. Tanging ikaw lamang, O Diyos, ang umibig sa tulad kong makasalanan. Umawit ng papuri sa Diyos, Siya'y mabuti at makapangyarihan. Awitin natin Kanyang kadakilaan. Purihin natin lakas niyang taglay. Sa'yo, O Diyos, Sa'yo, Diyos, aming ibabalik ibabalik ang pagdakila at papuri ang pagdakila at papuri. Sa'yo, Diyos, kami nananabik na makita ka sa'yo. Nakikinig at nanonood ng FB live streaming na ito. Isang magandang umaga po ang aking pagbati sa inyo. Pagpalain po kayo ng Diyos sa umagang ito. At tayo po ay magbubulay ng salita ng Diyos na makikita natin doon sa aklat ng 1 Timothy chapter 2 verse 5. At ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Pagpalain ng salita ng Diyos, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami ng marami dahil sa iyong kabutihan, dahil sa iyong katapatan at pag-ibig sa amin. Kahit sa kabila ng lahat, Panginoon, na mayroong ganitong crisis na nararanasan namin, patuloy po na hindi namin nalilimutan ang magbulay ng iyong salita, Panginoon. Lalo-lalo na pag dumarating ang ganitong araw ng Sunday Worship Service, Panginoon. Pagamat ipinagbabawal, Panginoon, ang tinatawag na pagsasama-sama at pagtitipon-tipon, ang kailangan ay yung tinatawag na mayroong distancing. Ang pinakamahalaga, Panginoon, kahit na sa ganitong paraan, ay maipabot namin ang aming pagdakila, pagwalhati sa iyo sa pamamagitan ng pagbubulay at pag-aaral ng iyong mga salita. Tunay nga, O Diyos, na ikaw, Panginoon, ang nakababatid at nakakaalam ng lahat, kaya sa idamin, Panginoon, itinitiwala at humihingi kami ng kapatawaran. Ano man, O Diyos, yung nakikita mo sa aming puso, sana po'y sungiin mo ito, O Diyos. Kung meron man mga pagkukulang at meron pang mga kasalanan andun sa aming puso, patawarin mo kami, Panginoon. Pinagsisisihan namin ang lahat, Panginoon, ng aming mga kasalanan. Ito may nagawa namin ng tuwiran. Ito may nagawa namin ng di namin namamalayan, Panginoon. Humihingi kami ng patawad, Panginoon. At lagi namin pinangahawakan ang assurance sa repentance mo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita sa 1 Juan 1:9 ng Bagong Tipan. Na ikaw, O Diyos, ay tapat at banal na nagpapatawad
na mga kasalanang pinagsisisihan, inaako, tinatalikdan, at nililinis mo ito sa anumang karumihan pagkat ikaw ang Diyos na matuwid. Kaya naman, O Diyos, sa oras na ito, makiklaim namin, Panginoon, na kami makalalapit na sa trono ng biyaya na may malinis na puso at walang kapintasan. Salamat sa iyo, O Diyos, at samahan kami at gabayan ng kapangyarihan ng banal mong Espiritu Santo sa aming pagbubulay ito, O Diyos, ng iyong salita. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagdakila, pagwalhati at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, at amen. So sa umaga pong ito, muli tayo ay magbubulay ng salita ng Diyos na kung saan ang binanggit po sa talata ay tayo po ay mga tagapamagitan o yung tinatawag na intercessor. Ang tagapamagitan po ay taong may tawag o sa kalikasan ay pinili na maging tagapamagitan para doon sa mga di kayang mamagitan para sa kanilang sarili. Ang tagapamagitan po ay meron po itong pagkakaiba doon sa taong tinawag na tagapamagitan at doon sa mga taong nagdarasal. Kahit sinong tao ay pwedeng manalangin, pero hindi lahat ng nananalangin tao ay epektibo. Kasi po sa pananalangin, hindi naman pong masamang manalangin. Ano pa man ang panalangin mo, pero ang pinakamaganda, dapat po natin mapatunayan na tayo nga ay mayroong tamang relasyon sa Diyos at walang namamagitan sa Diyos at sa taong nananalangin. Mahalaga po na malaman natin na kapag wala tayong tamang relasyon sa Diyos, yung pong namamagitan sa ating kasalanan, ito po yung nagiging barrier upang hindi madinig ng Diyos yung panalangin ng isang tao. Kaya nga po, may pagkakaiba sa pagitan ng taong tinawag na tagapamagitan at sa taong nagdarasal. Marami po pwedeng magdasal. Pero sa pagdarasal nga po ng tao, nadidinig pa siya ng Diyos. Kaya nga po mahalaga na dapat maunawaan natin na sa pagitan ng Diyos at ng tao, dapat nawawala yung tinatawag na barrier o yung hadlang upang hindi madinig ng Diyos ang iyong panalangin. Kaya mahalaga po na katulad ng binabanggit ng aklat ni Santiago, Kapitulo 5, talata 16, na ang panalangin ng matuwid ay dinidinig ng Diyos. Dinidinig ng Diyos ang mga panalangin ng matuwid. Kung isang tao ay nananalangin at di siya matuwid, that means to say, merong kasalanang namamagitan sa Kanya at sa Diyos na dapat mawala. Ang dapat ay merong namamagitan at ang tagapamagitan niyan. Katulad ng sinasabi ng ating binasa sa talata 1 Timoteo, talata 5 ng Kapitulo 2, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at mga tao. At ang taong ito walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At lahat ng epektibong panalangin, tandaan po natin, ay nagsisimula sa puso. Sa puso po. Kasi lahat ng tao ay lahat ng ito ay nagsisimula sa puso ng Diyos dahil ang Diyos ay nakatingin sa bawat puso ng tao. Hindi siya nakatingin kung ano ka pa man, kung sino ka pa man, ikaw may ay ganun, ganito ang pinakamahalaga. Nakatingin siya sa puso. Pagkat sa puso po, nakikita ng Diyos kung meron mga hadlang, kung meron na dapat na tayong ilapit sa Kanya, meron na kung saan tayo tapat sa Kanya sa ating pananalangin. Kaya lahat ng epektibong panalangin ay nagsisimula sa puso at lahat ng ito ay nagsisimula sa puso ng Diyos. Tandaan po natin, Megi, ang tagapamagitan ay taong may tawag at ang tagapamagitan ay tao na kung saan ang panalangin ay nagbubula sa puso pagkat lahat ng ito ay nagsisimula sa puso ng Diyos. Meron pong tatlong epektibong panalangin na nagsisimula sa puso. At ang tagapamagitan po ay dapat may pusong handang sumuong sa panganib. Na ang tao na tagapamagitan, handa niyang isuong anumang panganib na kanyang maaring danasin sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan sa tao at sa Diyos o sa bayan o sa Diyos.
Kaya nga dito po sa aklat ng Exodus chapter 32 verse 32, ganito po ang sinasabi roon, pinakikiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Kung di niyo sila patatawarin, burahin na rin po ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan. Ito yung binanggit ni Moises. Amen. Ito si Moises ay may pusong handang sumuong sa pangalip dahil sa paghingi ng kapatawaran para sa kanyang bayan, sa kanyang mga kababayang Israelita. Ang kasalanan naman ito ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Maliwanag ang utos kasi ng Diyos na ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay hindi niya kinalulugdan. At siya ay naninidugo kung ikaw ay sasamba sa Diyos-Diyosan. Kaya nga, maliwanag yung salita niya sa Exodus chapter 20, verse 4, binanggit nga ro na huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya ilarawang ribulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. At binanggit niya pa ron na parurusahan niya ang sinumang sumamba sa Diyos-Diyosan hanggang sa ikaapat na salinlahi. Kasi ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay pagsamba sa huwad na Diyos na iba sa Panginoon ng Diyos ng langit at lupa. Ang mga Israelita ay intusan na huwag magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Panginoon. O napakahalaga na kung saan ipinakita ni Moises na siya ay may pusong handang sumuong sa panganib. Kahit mawala, ika nga mapunta siya sa impyerno, basta't siya'y namamagitan sa pagitan ng Diyos at sa kanyang mga kababayang Israelita. Sa aklat naman ng Genesis chapter 18, verse 23 hanggang 25, tinanong ni Abraham, lilipunin po ba ninyo ang lahat ng taong may kasalanan o wala? Sakaling may 50 matuwid sa lungsod, wawasakin po ba ninyo iyon? Hindi ba niyo patatawarin ang lungsod sa 50 iyon? Naniniwala akong hindi niyo idadamay ang mabubuti at hindi niyo gagawin yun sapagkat kung ganito ang mangyayari, pareho magdurusa ang masama at mabuti. Hindi ito mangyayari, makatarungan ang hukom ng buong daigdig. Ayan ang Diyos na binabanggit ni Abraham. Na kung saan ito si Abraham ay nanalangin, namamagitan para sa iba at willing siyang magsakripisyo sa Sodom at Gomora, ang bayan na kung saan tutupukin ng anang Diyos pagkat sobrang nakasamaan ang dalawang bayang ito. So merong mga bagay na kaya namagitan si Abraham doon sa Diyos sapagkat alam niya na andun ang kanyang pamangkin na si Lot at ang asawa nito at ang dalawang anak niya. At sa pagkakataon yun, walang ibang matuwid na tao na andun kundi si Lot, ang asawa niya at ang dalawa niyang anak. At isang bagay na kung saan mapanghahawakan natin, na kung saan ang Diyos doon pa man, meron may mga bagay na krisis na mangyayari o ano pa man mangyayari, tanda natin na hindi pinababayaan ng Diyos yung mga tao na nananampalataya sa Kanya. Lalo na kung ang taong ito ay nagtatapat sa Kanya. Kaya nga po napakahalaga na kung saan yung pamamagitan ng isang mananampalataya sa pagitan ng Diyos at sa Kanyang ikanga kapwa. Mahalaga yun pagkat doon natin makikita at malalaman na kung saan tayo ba ay totoong nasa Panginoon. Tayo ba ay totoong sumusunod sa Kanyang kalooban. So si Abraham, doon natin makikita na sa pamamagitan ng kanyang panalangin, nabagitan siya, amen, sa pagitan ng Diyos at ng bayang Sodom at Gomora para sa kanyang pamangkin si Lot, sa asawa nito at sa dalawang anak nitong babae. So pagpalayan ng Diyos at yung pangatlo na kung saan si Daniel sa kanyang aklat doon sa Daniel chapter 2 verse
14 hanggang 23. Si Daniel ay handang makipag-usap sa Diyos at alamin ang kahulugan ng panaginip ni Haring Nabucodonosor. At nung ihayag nga ng Diyos kay Daniel yung kahulugan ng panaginip ng hari, kinausap niya yung hari at ipinaliwanag ang kahulugan nito. Kasi po, nung managinip itong haring itong si Nabucodonosor ng Babylonia, hindi niya ito matandaan. Kaya tinawag niya ang kanyang mga pantas at ang kanyang mga hula at tinanong niya kung ano ang panaginip niya at kung ano ang kahulugan nito. Subalit walang ang kanyang mga pantas at wala siyang maituran kung ano ang siya'y naliligalig doon sa kanyang panaginip. Pero nung si Daniel na kung saan alam niya na ang Diyos ang nakababatid ng lahat, pagkat katangian ng Diyos, likas na katangian ng Diyos ay omniscient God, an all-knowing God. Alam niya ang lahat, walang maililihim sa Diyos. Kaya nga, kinausap ni Daniel ang tatlo niyang kaibigan at sila ay nanalangin at inilapit nila ito sa Diyos pagkat ang banta ni Nabucodonosor, papatay niya ang lahat ng pantas at ng kanyang mahuhula pagka hindi na ipaliwanag at naturan ang kanyang panaginip. Balit, nag-aalala nga si Daniel at ang kanyang mga kaibigan pagkat sila ay kabilang doon sa mga pantas, kabilang sila doon sa mga manghuhula ng hari ng Babylonia. So, nakipag-usap nga ang tatlong magkaibigan at sa pamamagitan ito, ipinahayag kay Daniel yung panaginip ni Nabucodonosor at ipinaliwanag din ng Diyos sa kanya kung ano ang kahulugan nito. Sa pamamagitan noon, doon natin makikita na kung saan ang Diyos ay nagtataglay ng tanging kalikasang omniscient God, all-knowing God, nababatig niya ang lahat. At dahil tapat at ang lingkod niya si Daniel sa kanya at ang tatlong kaibigan niya, tumugon ang Panginoon at nailigtas sila. Kaya si Daniel, maging si Moises at si Abraham, ay meron silang pusong handang sumuong sa panganib. Meron silang panalangin nagsisimula sa puso at lahat ng ito ay nagsisimula sa puso ng Diyos. Dapat po nating laging tandaan na ang Diyos ay hindi nakatingin kung saan man sa atin. Kundi ang Diyos ay nakatingin sa bawat puso ng tao. Naalala nyo nung pumili si Samuel ng panibagong hari na papalit kay Haring Saul. Dito, ipinakita ng Diyos na kung paano at paano siya tumitingin sa tao. Yung unang makaharap ni Samuel, yung unang anak ni JC, amen, na sinabi niya, eto na siguro ang papahiran ko ng langis kasi matipuno ang katawan, malahari ang dating. Pero ang sabi ng Diyos sa kanya, sa anin na magkakapatid na naiharap sa kanya, walang iniutos ng Diyos na pahiran niya ng langis. Maliban sa isa na kung saan, sa tingin niya noon si David, amen, na kung saan galing pa sa tinatawag na pagpapastol. Ano kaya ang itsura ni David? Siyempre po maitim, bilad sa araw. Pero ang sabi niya, ito ba ang pinili ng Diyos? Hindi siya nagkamali. Pagkat tinitingnan ng Diyos, hindi ang panlabas ng tao o kaanyuan ng tao, kundi tinitingnan ng Diyos ay yung puso ng tao at si Daniel ay may pusong handang maglingkod sa Diyos. Kaya nga po sa buhay natin, sino man tayo, ano man tayo, hindi tayo dapat na nakatingin sa anuman. Hindi dapat tandaan natin, look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Doon lang tayo dapat nakatingin. Ano nung nakikita natin, pag-pray natin kung di tama, pag-pray natin lahat. Ilapit natin sa Diyos kung ano ang tama. Ang Diyos ang nakababatid kung ano ang nararapat sa lahat ng bagay. So mahalaga na dapat natin tandaan sa ating binulay na si Daniel, maging itong si Moises at si Abraham, silang tatlong mga ginamit ng Diyos ay meron silang pusong handang sumuong sa panganib
meron din silang panalangin nagsisimula sa puso at lahat ng ito ay nagsisimula sa puso ng Diyos. Ang puso ng isang tagapamagitan o intercessor ay handang magsakripisyo. Sakripisyo. So si Jesus, dialay niya ang kanyang buhay para sa atin at si Jesus ang ating handog na walang kapintasan sa harapan ng Diyos. Siya ang tagapamagitan natin, amen, between God and men. So mahalaga na siya ay may puso na kung saan tagapamagitan na handang magsakripisyo. Nialay niya ang kanyang buhay para sa atin. Yung mga dapat na sa ating kaparusahan ay dapat nating matamo. Kinuha niya lahat ang mga bagay nito. At siya ay naging isang tinatawag na ating handog na walang kapintasan. Hindi na katulad noon kung paano maghandog sa Old Testament o sa Lumang Tipan. Tandaan natin, sa Jesucristo ang tagapamagitan natin sa pagitan ng Diyos at ng ating mga sarili. Si David, handang siyang mamatay para lamang sa katiyakan ng kaligtasan ng kanyang mga kababayan. Kaya kung babasahin natin sa 1 Chronicle chapter 21 verse 17. Tumawag siya sa Diyos, "Ako po ang nag-utos na itala ang mga tao. Ang bayan ay walang kasalanan. Kaya ako at ang aking sambahayan na lamang ang inyong parusahan. Huwag niyong idamay ang mga tao." Ito nga, dahil nagalit ang Diyos nung mayroong nag-utos ng pagpapatala, sa bilang, nagalit ang Diyos, pero inamin po ni David na siya ang may sala. Handa siya i-sacrifice ang lahat upang huwag lamang madamay ang lahat ng kanyang mga kababayan na wala namang kasalanan. Si Reyna Esther, kung natatandaan, siya ay isang babaeng Hudyo. Ang napangasawa niya ay isang hari ng Persia na si Haring Asuero. Dahil sa kanyang kagitingan at pagmamahal sa mga kababayan, nailigtas niya sila sa pagkalipon. Kung titingnan po natin, ang panganib na paraan na ginawa ni Esther, una, ang pag-aayuno, walang kain at inumin sa 3 araw, at ang pagsalungat sa batas ng kaharian na alam ng lahat na ito'y walang itinatangi. Yung tinatawag na sinumang lumapit sa hari, maging lalaki o babae, nang hindi ipinatatawag ay papatayin. Kaya nga maliban kung ipatong lamang sa kanya ang gintong sentro ng hari at tsaka lamang siya makalalapit. So, doon natin makita yung halaga ng pag-aayuno o pagpipigil sa pagkain sa loob ng maikling panahon. Ito ay nagbibigay ng iba't ibang layunin sa Biblia. Dapat po natin tandaan na ang pag-aayuno ay nagbibigay ng iba't ibang layunin sa Biblia. Unang-una po sa lahat, ang pag-aayuno ay ginagawa upang ipagdiwang ang araw ng pagbabayad sala. Ang pag-aayuno ay ginagawa upang magluksa. Ang pag-aayuno ay ginagawa upang ipakita ang tapat na pagsisisi sa kasalanan. Ang pag-aayuno ay ginagawa upang alalahanin ang kalungkutan sa pagkakabihag. Ang pag-aayuno ay ginagawa upang ipakita ng bansa, ipakita ang katapatan ng Diyos sa panahon ng pangangailangan ng bansa. At ang pag-aayuno ay ginagawa upang dugulog o tumulong sa pangsariling panalangin at pagninilay-nilay. At pangatlo, ang pag-aayuno ay ginagawa upang maging handa sa mahalagang pagpapasya. So ang pag-aayuno po, ito ay pagbibigay ng iba't ibang dahilan upang magsagawa ang isang nais na mag-ayuno o magpigil sa pagkain. Napakahalaga po na dapat natin tandaan. Ang pag-aayuno po
ay kung mayroong mabibigat na suliranin, dapat po natin tayo ay mag-aayuno kasabay ng ating mga panalangin. Mahalaga po kasi na tayo ay nagiging matapat sa ating mga panalangin at maipakita natin sa Diyos yung ating katapatan ng paglilingkod sa Kanya. Ang tagapamagitan ay paraan o sistema o ito ay kasanayan. Ang puso ng isang tagapamagitan o intercessor ay dapat, unang sa lahat, dapat siya ay mahabagin, dapat siya ay madamayin, at dapat siya ay maawain. So ang puso ng isang tagapamagitan o intercessor ay mahalaga at dakila. Kasi ito ang susi kung ang isang panalangin ay tanggap o hindi. Ang Diyos ay naghahanap ng tagapamagitan. May pusong mainit. Mayroong simbolo ng damdamin at mayroong habag na ito ay umayon o umaayon sa layunin ng kaharian ng Diyos. Nasasagap natin yung banta ng panganib sa mga buhay ng mga taong walang tamang relasyon sa Diyos. Kaya kailangan natin silang ipanalangin sa Diyos. Manalangin tayong namamagitan sa kanila at sa Diyos. Sa gayon, ang nais ng Diyos na mangyaring mabuting at nakalulugod sa Kanya ay maganap. Tandaan natin, ang tagapamagitan ay merong dalang pasanin. At kung ikaw ay tunay na Kristiyano, pagdating doon sa tinatawag na espiritual na pamumuhay, ito'y ating pasanin. Bilang tagapamagitan, kailangan manalangin tayo sa ating mga minamahal, miyembro ng ating mga pamilya, sa ating mga kakilala, mga kapitbahay, sa ating bansa, at sa iba pa. So mahalaga po na tayo ay namamagitan pagkat ito ang kalooban ng Diyos. Napakalaga kung natatandaan nyo, yung si Apostol Pablo at si Silas, amen, sila ay makulong doon sa bilangguan ng Pilipos. At nung gabi sila ay nananalangin at umaawit ng himno, nagkaroon ng isang kamanghamanghang pangyayari na kung saan lahat ng tinatawag na paka o yung tinatawag na kandado sa selda ng bilangguan ay nabuksan. Nabuksan ang mga pintuan dahil dun sa panalangin at kanilang pag-awit ng himno. Kaya nung magising ang warden, amen, nagulat siya sa pag-aakala niyang ang lahat ng mga bilanggo ay nakatakas niya, binulot niya ang kanyang tabak upang siya ay magpakamatay. So, nung makita ito ni Apostol Pablo, sinabi niya, huwag mong saktan ang iyong sarili. Andito kami. Nahimasmasan ang warden at sila ay dinala niya sa labas, ginamot at tinanong niya. Ang sabi niya sa aklat ng mga gawa 16:31, mga Ginoo, paano po ba maligtas? Ang sabi ni Pablo, tanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas, maliligtas ka at ang iyong pamilya. So maliwanag puro na kung saan ang naligtas na isang mananampalataya o na isang naging Kristiyano na, siya ang daluyan ng pagpapala upang maligtas din ang kanyang mga mahal sa buhay. Maligtas din ang kanyang mga kamag-anakan. So nagiging daluyan ng pagpapala. Nang ibig po sabihin, dapat na siya ang nananalangin sa Diyos para sa kanyang mga mahal sa buhay, para sa kanyang mga kakilala, para sa kanyang mga kapitbahay, para sa lahat ng miyembro ng kanyang pamilya, maging doon sa tinatawag sa ating bansa at sa iba pa. Lalong-lalo na ngayon na tayo ay ando sa tinatawag na crisis. Kailangan nating manalangin. Kailangan natin dumulog sa Diyos. Although kahit na alam natin na hindi tayo natitigatig doon sa tinatawag na anuman ang mangyari, alam natin na ang Diyos ay laging andyan upang tayo ay ingatan,
upang tayo ay iligtas. Pero tandaan po natin, higit sa lahat, anuman ang mangyari, kalooban man ng Diyos ang mga bagay na yun, ang Diyos ay still siya pa rin ang kumokontrol ng lahat. So mahalaga sa atin na tayo ay hindi nakalilimot sa Diyos. Ang tagapamagitan ay isang taong tumutulong upang maibalik ang ugnayan at mabuting relasyon ng dalawang magkalaban at nagbabangga ang panig. Mahalaga po ang gagampanan ng isang tagapamagitan. Kailangan din ng mga tagapamagitan, amen, sa pagitan ng Diyos at mga tao. At wala po tayo ibang tinutukoy dyan, kundi tayo mga Kristiyano. Kasi tayo ang nakakaalam, tayo ang daluyan ng kaligtasan ng Diyos para sa kanila. Kaya dapat po sundin natin yung kalooban ng Diyos na manalangin tayo sa ating kapwa. Yung nakikita natin na ating kapwa na kung saan, sino man siya may kaaway mo, ano man siya, di mo man siya kilala. Napakahalaga no kung saan sa iyong pananalangin, isinasama mo ang kanyang pangalan, di mo man alam o kilala, napakahalaga no kung saan may pakikipag-ugnayan ka sa Diyos na namamagitan sa Diyos at doon sa tao. Kailangan din ng mga pamamagitan, yung mga namamagitan, amen, na tandaan natin tayo ay may pangunahing tungkuling ginampanan. Amen? Na kung saan ginampanan ng ating Panginoong Hesus. Amen? Siya anak ng Diyos na kung siya lamang ang ang namagitan sa atin at tayo nagkaroon ng kaligtasan. Napakadali na kung saan pag ikaw ay naligtas, kailangan nasa isip mo rin na dapat maligtas ang iyong kapwa. Bakit po? Kasi sa ikalawang pinakamahalagang utos, yun ang sinasabi ng Panginoong Hesus na mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong pagmamahal sa iyong sarili. Kaya kung ligtas ka, dapat maligtas din ang iyong kapwa. Maging daluyan po ng tayo ng pagpapala ng kaligtasan para sa ating kapwa sa pamamagitan ng pananalangin na mamagitan sa ating mga kapwa at sa ibang tao. Si Jesus ay isang ganap na tagapamagitan. Kapagkat siya ay totoong Diyos at totoong tao, bilang pinakadakilang propeta ng Diyos, kinatawan niya ang Diyos sa mga tao, at bilang pinakadakilang saserdote, kinakatawan niya ang mga tao sa Diyos sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang sarili bilang korderong handog na namatay sa krus upang ipagkasundo tayo sa Diyos. Sa kasalukuyan, namamagitan ang ating Panginoong Hesus sa atin. Namamagitan siya para sa atin sa langit. So napakalaga na kung saan hindi po tayo dapat mag-alala, kundi dapat wag nating kalilimutan na tayo ay tinawag ng Diyos upang siya ay pamamagitan ng ating panalangin, mailapit natin sa Kanya yung mga taong mula pa noon hanggang ngayon ay andun pa rin sa tinatawag na wilderness o ilang. Ang mga Israelita noong araw, doon sa pangakong lupang Kanaan na sinabi sa kanila ng Diyos, sila ay naglakbay bago nila marating ito ng 40 days and 40 nights. Pero kung tutuusin, yung tinatawag na distansya sa kanilang kinaroroonan at doon sa tinatawag na lupang pangako, kahit na lakarin mo, malalakad at mararating mo ng 5 hanggang 1 linggong paglalakad. Pero inaabot sila ng tinatawag na 40 days and 40 nights bago nila marating ang lupang pangako ng Kanaan. Sakat sa ngayon po, sa panahon ngayon, ilang taon na kung saan maraming tao, amen, ang hanggang sa ngayon ay andun pa rin sa tinatawag na wilderness.
na kung saan andun pa rin yung tinatawag na patuloy na pagka nga ay pinangahawakan ng taong kanilang pinagisnan at minanang turo. Ito po yung kung saan ang mga tao labis na napapailalim na kung saan sa pandaraya ng kalaban, hindi pa rin nila nalalaman yung katotohanan ng Diyos. Kaya nga po dapat tayo masigasig na nananalangin upang matulungan tayo ng Diyos na ang mga taong ating ipinapanalangin ay makakilala, manalig sa Kanya. Kasi kung sa atin lang po, hindi po natin kayang silang akayin, amen, sa katotohanan ng Diyos. Pero kung tayo po ay humihingi lagi ng kapangyarihan at ng tinatawag na tulong sa Diyos, tandaan po natin, mapangyayari niya ang lahat. Kaya nga po napakalaga na kung saan tayo po bilang mga mananampalataya ng Diyos, tayo po bilang mga tinawag ng Panginoon, dapat po tayong laging hindi nakalilimot sa Kanya, laging nananalangin, at higit sa lahat, huwag nating kalilimutan na tayo ay nananalangin para sa iba. Ito po'y kalooban ng Diyos na dapat nating gawin. Kaya nga po, napakahalaga na kung saan. Hindi natin kaya, pero kaya po ng Diyos. Tayo po ay maaaring bunga ng pananalangin ng iba. So tayo po ay manalangin. Hindi naman nililimitahan ng Diyos kung ilan ang ipapanalangin mo. Kasi ang lahat ang nais ng Diyos ay magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan para sa buhay na walang hanggan. Tandaan po natin, hindi tayo ang gumagawa. Ang kailangan lang natin, maikling sakripisyo sa pamamagitan ng pananalangin. Pananalangin na mamagitan sa ating kapwa. Napakalaga po na kung saan, tandaan natin, responsibility po natin na tayo ay manalangin sa ating kapwa. Maging sa anuman yung tinatawag na kasalukuyang sitwasyon ng ating bansa, ng buong mundo, tayo po'y manalangin. At ang ating panalangin nga ay dapat na ipinaabot natin sa Diyos. Pero kahit na alam natin na God is in control of everything, merong plano ang Diyos. Kaya nga, maaaring sa pamamagitan nito, mapagbulay-bulay din ng tao na meron dapat na Diyos na laging nilalapitan. Nahirati na po kasi ang tao dun sa tinatawag na magagandang buhay. Ang tao kapag hindi nakakaranas ng hirap, hindi niya naaalala ang Diyos. Kundi pag dumating lamang siya doon sa tinatawag na kalagayan, na siya hirap na, wala nang mapuntahan, wala nang isang masilungan, kaya sa Diyos na lamang siya lalapit. At hindi po maganda ang mga bagay na yun sa harapan ng Diyos. Kaya mahalaga po na kung saan tayo po ay makatutulong, amen, doon sa plano ng Diyos ng pagliligtas, yung plan of salvation of God sa maraming tao sa pamamagitan po ng ating mga pananalangin. Panalangin na mamagitan sa iba. Mahalaga po ang bagay na ito na dapat nating maintindihan, dapat nating maunawaan. Ang Diyos ay nag-aantay po sa atin na tayo ay gumawa ng mga bagay na ito. Tandaan po natin, little sacrifices lang po ang atin. Pero ang tunay na gumagawa nito ay ang Diyos. Pero ang lahat ng bagay na ito ginagawa natin para sa kanyang kalooban, para sa kanyang kapurihan, na ibabalik natin yung kaluwalhatian sa Diyos at na ibabalik natin sa Kanya ang karangalan pagkat ito'y sa Kanya lamang. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Tunay nga, mga kapatid sa Panginoon at mga magulang, wag po natin kaliligtaan na tayong lahat ay tagapamagitan ng Diyos at sa ating kapwa. Kung ikaw ay naligtas, dapat dumaloy ang kaligtasan na yan, ang spirit of salvation na yan, sa iyo patungo sa iyong kapwa. Kaya nga po napakahalaga kung saan. Huwag po natin kalilimutan ang ating responsibility bilang isang tunay na mga mananampalataya ng Diyos. Tandaan po natin, sa oras na tayo gumagawa ng maayos at maganda sa kalooban ng Diyos, hindi po siya nag-aatubili yung mga tinatawag na
blessings na karapat-dapat sa iyo, ibibigay niya sa iyo ito. At yung bagay na kung saan inaangkin mo mga promises ng Diyos sa kanyang mga salita, makakamtan mo lahat ito, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong pamumuhay, makikita mo kung paano kumikilos ang Diyos. At bagamat hindi mo siya nakikita, hindi mo siya nararanasan, hindi mo siya nararamdaman sa iyong buhay, pero kung ikaw ay gumagawa ng tapat sa Diyos, makikita mo ito doon sa tinatawag na effect ng buhay pananampalataya mo, physically and spiritually. Mula noon hanggang ngayon ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Mahalaga po ang mga bagay na yun na dapat natin tandaan. Nagiging matatag, nagiging matibay tayo, at laging pinangahawakan natin ay ang Diyos na ating pinaniniwalaan, pinananaligan at pinananampalataya. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Pagpalain po tayo ng Panginoon. At tunay nga na ang Diyos laging andyan. God is everywhere. Amen. Taglay niya yung tinatawag na omnipresent God, nasa lahat ng dako at lahat ng panoon. Omnipotent God, makapangyarihan Diyos sa lahat. Immovable God. Kaya nga po, san ka pa? Kundi andun ka sa katotohanan, ipamuhay mo ang katotohanan, magsalita ka ng katotohanan, at ipahayag mo ang katotohanan. Kaya nga po napakalaga na kung saan sa ating buhay, nababatid ng Diyos ang lahat. Nakatingin siya sa bawat puso natin. At ang bawat puso natin, kung ipasusuri lang natin sa Kanya, bililisin niya ito. At unti-unti, babaguhin ka ng Diyos. At dadaling ka sa Kanyang 100% na kalooban. Kaya nga po, sa buhay natin, purihin at pagpalain ang Diyos. So tayo po ay manalangin. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos, sa aming maiksing pagbubulay ng iyong salita na natala doon sa unang Timoteo, Kabanata 2, talata 5. Natunay nga, O Diyos, na sa buhay namin patuloy mong inilalagay yung aming katapatan at pagsunod sa iyong kalooban. At totoo po na talagang wala kaming kaya. Pero sa maliit na makakaya namin, lalo-lalo na sa pananalangin, naniniwala kami na kontrol mo ang lahat ng bagay. At sa puso ng tao, itinataas namin sa iyo, doon ka nakatingin, Panginoon. At kung karapat-dapat ito, alam namin, Panginoon, hindi maaring hindi siya makakakilala, hindi maaring hindi siya mananalig sa iyo, pagkat wala siyang magagawa sa iyong kapangyarihan. Panginoon, salamat po sa aming pagbubulay na ito sa pagsama ng kapangyarihan ng banal mong Espiritu Santo at sa pagtuturo sa amin. Sana po sa buhay namin, patuloy, Panginoon, na maibalik namin sa iyo yung pinakamatataas na papuri at pagdakila. So sa lahat po, Panginoon, na nakinig at nanood ng FB live streaming na ito, O Diyos, patuloy mo pong pagpalain ang bawat isa. At gayon din, O Diyos, ang bawat isa po, Panginoon, ay puspusin mo ng iyong pag-asa at buong kagalakan at pananampalatayang na patuloy, Panginoon, na umuunlad, Panginoon, upang sa gayon ang pag-asa, O Diyos, ay lalo sumagana sa aming buhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal mong Espiritu Santo, Panginoon. Ang Diyos ng kapayapaan ay sumainyong lahat sa ngalan ng Jesus. Ito po, O Diyos, yung aming samot dalangin. Amen. Amen at amen.